Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hihilingin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang assets sa bank account ng ilang opisyal at kontraktor na dawit sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, hindi sapat na matanggal lang sa trabaho ang mga sangkot sa anomalya. Dagdag pa ni Secretary Dizon, dapat makasuhan, mapanagot at maibalik ang pera ng bayan. Kaugnay nito, naglabas na ng kautusan ng DPWH na nag-uutos na kailangang may approval ng LGU ang isang proyekto bago ito simulan. Tugon nito sa reklamo ng ilang mga local executive na nabibigla na lang sa mga nagsusulputang mga flood control projects na walang koordinasyon. Nakatakdang ilunsad ng Department of Agriculture ang Benteng Bigas Meron na program para sa transport sector sa September 16. Ayon sa Department of Agriculture, simula sa September 16, pwede na rin makabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga bus o jeepney at tricycle drivers sa iba't ibang mga kadiwa sites. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ni Pangulong Marcos na maibaba ang gastusin sa bigas para sa mga Pilipino. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, sa 61 ka mga kanhi rebelde ang naisuhan og Safe Conduct Pass netong Setyembre 12 ning tuiga sa Police Regional Office 11 Headquarters sa Davao City. Tumong sa Safe Conduct Pass nga mahatagan og temporaryong legal nga proteksyon ang mga kanhi rebelde samtang gahulat pa nga maaprubahan ang ilang amnestiya. Din bisan pa man nga aduna sila pending nga warrant of arrest nakabuhat og krimen, iligal nga paghupot og armas ug uban pang pagsupak sa balaod. Dili sila mamahimong arestuhon sa otoridad. Ang pag-release sa Safe Conduct Pass gimando ubos sa Memorandum Order No. 36 Series of 2023 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Din sa Davao Region, anaasa 242 ka mga amnesty applications ang nadawat sa National Amnesty Commission. Pagpaklaro sa buhatan nga dili automatic nga mag-grant ang amnestiya sa mga adunay Safe Conduct Pass. Safe conduct passes is very important to former rebels because it will really help them in transforming, in transitioning from the life of a former rebel or combatant of the CPP-NPA into civilian life because this guarantees their safe passage. So, ginahulat na lang ang pag-abot sa mga gamit aron na hingpit na nga malusad ang Unified Citizen Identification Card kon D-Citizen ID sa Davao City. Kini ang magsilbing primary ID sa tanang residente sa syudad. Kini aron nga mapadali ang access sa social services, healthcare ingon man, legislative nga proseso. Tungod pinaagi niini mausa ang proseso sa pagkuha og requirement sa matag transaksyon sa LGU. Color-coded ang sistema sa mong ID kung nasa blue color alang sa permanent residents, green alang sa transient residents, orange alang sa PWD ug pula alang sa senior citizens. Kung hingpit nang mapatuman ang D-Citizen ID, ang Davao City ang ikatulong lugar sa nasod nga adunay Citizen ID nga una na nga gipatuman sa Makati ug Quezon City sa kauluhan. Apan pinakauna sa nasod ang Davao City sa adunay centralized system alang sa tanang government processes. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.